Sa last episode, preview ng mga team sa East, papasok ng training camp. Ngayon naman dito sa West. Yun nga lang, mas malalim kasi ang lineup ng mga teams dito sa West, kaya sisimulan ko mula number 12 last season hanggang number 1 sa standing. So disclaimer, lagi namang may nababago dito sa lineup nila at ito ay base sa Sport Track kung sino ang official na nakalista na talaga sa ngayon sa roster nila. Sa Utah Jazz, sa report natapos na ang military service ni Lauri Markkanen, andito sa kanila din sina Clarkson, Simon Fontecchio, Walker Kessler na naglaro sa FIBA World Cup. Nasa 18 players pa, pero ang main roster nila 15 at 3 yung non-guaranteed pa. Kalimitan yun ang mga inaalis papasok ng regular season. Nadagdag din sa Jazz si John Collins, kaya loaded ang frontcourt ng Jazz. Ang Dallas, meron 3 sentro naman sa roster nila, si Richaun Holmes, Derek Lively at Dwight Powell. 15 players pa ang main roster, 4 doon ang practice player. Tanging si Markieff Morris naman ang kanilang non-guaranteed. Nadagdag din sa Dallas si Seth Curry, Dante Exum at Grant Williams. Sa interview naman ni Kyrie, komportable naman siya sa Dallas kaya walang dalawang isip na nag-sign agad siya dito. Bukod sa kanya at kay Luka, sino yung magiging pangatlong player or big three nila? Ang New Orleans, kompleto na rin. Hindi rin nangangahulugan doon na hindi sila kukuha pa ng player. 14 na sila sa main roster. Injured pa si Herb Jones at si Jose Alvarado. Andyan pa si McCollum, Brandon Ingram, Zion na wala namang major addition sa Pelicans. Ang aabangan talaga sa kanila yung health status ni Zion. Since nakita nga nung off-season nagpababa siya ng timbang at kung magkakaroon siya ng injury na tumatapos ng kanyang season. Sa OKC naman, andito si Victor Oladipo pero sabi nga ng GM nila kailangan nila mag-decide kung bibitawan or iti-trade. Meron pa kasing 19 players talaga sa main roster nila at loaded din yun ng mga guards. Isa pa dito, ang OKC din ang isa sa pinakabata ang roster sa NBA. Katulad ng Pelicans, last season umabot din sila ng play-ins. Pero usog kung makakalaro na rin din si Chet Holmgren, ang best player in 2 months dahil magsisimula na rin yung 2 months niya sa preseason. Andito pa sa lineup nila si SGA, tapos Davis Bertans, Lu Dort at Josh Giddey. Yung pagkaka-add kasi ni Chet Holmgren doon, yun kasi ang tinitingnan kung mapapataas nila ang standing ng OKC next season. Ito naman yung mga pumasok sa playoffs noong nakaraan. Ang Minnesota kompleto na rin sa main roster, nasa 14 at 4 naman sa Exhibit 10. Nasa lineup pa rin nila si Tito Rudy, Towns, Conley, Edwards at si 10K, Kyle Anderson. So hindi pa alam kung magbabawas sila ng players or kukuha pa since 14 yung nasa kanila at meron din naman na non-guaranteed. Ang Lakers kumpleto na rin, 14 sa main roster, 3 naman sa Exhibit 10. May isa pa silang naiwang spot since ang kailangan naman talaga 15 sa main roster at 2 two-way player. Sa interview ni Darvin Ham, si D'Angelo at Austin Reeves kasama si LeBron at si AD yung ilalagay nila sa starting lineup. So kulang pa yun ng isa. Yung sinabi rin niya, up for grab yung pwesto or position nitong si Austin Reeves at si D'Angelo. Ibig sabihin, pwede pa makuha yung spot nila sa training camp. Pero last season naman, ang ginagawa talaga nila yung isang spot na natitira sa starting unit, either si Vanderbilt or si Hachimura ang nilalagay doon. Nasa 7 players din ang naiwan sa Lakers mula last season lineup. Addition ngayon si Gabe Vincent, Christian Wood at yung rookie nila na si Jalen Hood-Schifino. Yung titingnan talaga dyan, yung rotation nila sa 1 and 2 position. Andun si D'Angelo, Austin Reeves, Vincent, Max Christie at Jalen Hood-Schifino. So yung point guard kasi meron D'Angelo at Gabe Vincent. Pero yung number 2 doon magkakaalaman. Hindi kasi katulad dati na meron silang at least Beasley, Looney Walker at Dennis Schroeder. Ang Golden State naman nasa 13 or 14 na yung kanilang main roster. Kulang pa sila ng at least isa. Pero nasa 4 naman ang kanilang Exhibit 10 contract. Pwede pa silang kumuha ng isasay nila. Sinabi nga sa report, si Rudy Gay pumirma na dito sa Golden State pero wala pa siya sa listahan ng Sport Track. Meaning hindi pa talaga siya official na napapipirma nun. Si Jerome Robinson last season pinapirma ng 2-way contract ng Warriors. Ngayon pinapirma ulit siya. May official statement na yon. Meron din silang 7-footer ngayon sa Exhibit 10, si Jace Johnson. Naglaro na rin kasi siya sa G-League.
Sa Warriors, kahit maraming nawala sa kanila, 8 players pa rin yung naiwan mula sa lineup nila last season. Ang notable na na-add naman sa kanila si Chris Paul, Darius Saric at Corey Joseph. May report din na posibleng i-trade si CP3 kapalit ni Drew Holiday. Kung gagawin nila yon, dapat maaga since dadaan nga yung training camp. Nasa report dati, aayusin nila yung rotation ni Klay, Steph at CP3 sa lineup dahil pwede magsama yon sa starting 5. Sa Clippers naman, kinuha nila si Joshua Primo bilang two-way player. Meron ang Clippers na 18 players pa at 16 sa main roster. Katulad ng ibang teams na nabanggit ko kanina, intact pa rin yung lineup nila. Kapag ganito, ang ginagawa kalimitan ng mga teams, nagbabawas ng 2 sa kanilang roster. Andito pa sina Westbrook, Terrence Mann, Zubac, Covington, Batum, Marcus Smart, Norman Powell, Kawhi at Paul George. Base sa roster nila, mahirap masabi kung sino ang aalisin at kung sino ang magagamit sa trade. Ang Suns naman, after ng Dame trade, mas naging okay yung lineup nila kumpara nung na-trade sa kanila si Bradley Beal. At makikita nyo naman sa screen, meron pa nga silang kailangan tanggalin na 3 players doon. Mas malalim ang rotation nila sa first 5 at sa second unit kumpara dati. Lalo na't nakuha nga nila si Nasir Little at itong si Grayson Allen. Ang Sacramento Kings naman, halos buo na rin yung kanilang lineup. Meron pa silang players sa Exhibit 10, nasa 3 yon. At nasa kanila pa rin yung mga core players mula nung last season. Ang notable name na nadagdag lang sa kanila si JaVale McGee at itong si Chris Duarte. Ang Memphis, meron pang 17 players sa main roster. 2 hanggang 3 pa ang pwede nilang alasin sa lineup. Nakuha din nila si Marcus Smart, andito rin si Derrick Rose. Kahit na wala si Dillon Brooks, meron naman pumalit sa posisyon ng perimeter defender. At sa nakaraan 2 season, nasa Memphis ngayon ang nanalo ng Defensive Player Award. Sa training camp at preseason, ang pwede kasing gawin doon ng Memphis ay paghandaan muna yung first 25 games nila dahil nga wala doon si Ja Morant dahil sa suspension. Ang defending champion naman na Denver Nuggets, kompleto na rin ang main roster nila. Andyan pa si Jokic, Murray, MPJ, Aaron Gordon at KCP. So wala rin ako napansin na major addition sa lineup nila, pero katulad nung nakaraan season, buo pa rin yung core players nila. Nawala man si Bruce Brown dito sa Denver Nuggets na malaki nga yung impact last playoffs, nagagawa naman ng Nuggets na kumuha ng pamalit. Isa nga doon si Christian Braun, lalo na maganda rin ang nalaro niya noong nakaraang postseason. Sa mga teams din na nabanggit mula top 10 hanggang top 1, tanging Suns ang team na yung mga players nila halos bago. Hindi naman sinasabing rookie, yun bang napalitan yung mga dating core players ng team dahil malaki yung nilagay nila sa Bradley Beal trade. Yung Memphis naman, kaya nilang manalo kahit wala si Ja Morant. Nakita na yon sa nakaraan 2 season. Napalitan nga lang yung 3-and-D player nilang si Dillon Brooks.